At nagbabalik po ang Doctors on TV. Ayan, pero bago natin pag-usapan ang ating topic for today, panoorin po muna natin ang VTR about HPV infections at cervical cancer awareness month. Ang buwan ng Mayo ay idiniklara ng Department of Health bilang Cervical Cancer Awareness Month. Ito ay upang lalo pang mapaigting ang kampanya ng pamahalaan sa pangangalaga ng kalusugan ng mga kababaihan. Kabilang dito ang kamalayan laban sa nakamamatay na uri ng cancer na sanhi ng tinatawag na Human Papilloma Virus o HPV. Ang cervical cancer ay itinuturing na pangalawa sa pinakakaraniwan at panglima sa deadliest cancer in women. Tinatayang nasa 16 kada 100,000 babae ang naaapektuhan nito taon-taon habang 9 kada 100 babae ang nasasawi sanhi nito. Sa kabuuan, nasa humigit kumulang sa 500,000 na mga babae ang merong cervical cancer habang nasa humigit kumulang na 300,000 deaths ang naitatala taon-taon. Subalit alam niyo ba na hindi lamang cervical cancer ang naidudulot ng Human Papilloma Virus o HPV? Maraming uri ng impeksyon ang maaaring sanhi ng HPV at maaaring makaapekto rin sa male population. Kaya ngayong umaga, ating alamin kung ano-ano nga ba ang iba't ibang uri ng HPV infections at kung paano ito maiiwasan kasama ng mga expert doctors on TV. Ayan, for sure marami tayong matututunan today. At kasama po natin ngayon ang isang napakaganda and host ng Women's Health natin. Isa po siyang obstetrician gynecologist sa St. Luke's Medical Center and a fellow of Philippine Obstetric and Gynecological Society. Siya po ay Miss Steph Supan. Hello! Good morning! Hello! Napakaganda! Nice to see you. Suki-suki ka dito sa ano. Nice meeting you in person. Meeting talaga? Parang first time lang. In person. Parang magiging extended segment mo to ha. Women's Health talaga. Dedicated sa Women's Health yung episode natin ngayon. Pansin ko lang si Doc, laging fresh siya kapag nag-guest sa atin. Parang wala siyang problema lagi. The power of makeup. At maganda ang mata ni Doktora ngayon. Oo, no. Kasama din natin siya last week. Yes, Happy Mother's Day. Oo, yes, Mother's belated. Day. Total, lagi namang Mother's Day every day. Kaya ngayon, pang mothers ulit ang ating topic. Yes. Okay. So Doctor, we're talking about HPV infections. Ano bang HPV and how can we prevent it po? Okay. Ang HPV or Human Papilloma Virus is an infection that's very common among women. So marami siyang kinukos, no? It can cause genital warts and cervical cancer. Kaya siya very, very important. Pero ang mas importante is ngayon meron ng way to prevent it, no? Ano bang concept? How do you get HPV? Oo, ang HPV, viral infection siya, no, that lies in the skin. So, ang transmission niya is skin-to-skin contact. So, may iba't ibang klaseng types of HPV, over 100 types, no? Tapos, iba-iba yung dinudulot nila. Yung iba, yung mga genital warts, no? Ang genital warts can occur anywhere in the body, no? Pwedeng meron sa hand, sa leeg. Tapos, iba-iba yung types na nagkukos ng genital warts, ng warts sa ibang parts of the body versus doon sa nagkukos ng cervical cancer. So, marami siyang ways na mag-present, no? You can have the infection na wala kang nakikitang kahit ano, malinis ang balat mo, no? Pero pwede mo siyang ma-transfer through skin-to-skin contact sa ibang tao. Pero kahit hawak lang sa ibang tao? Mas risky ang yung mga basa, yung mga mucosa, no? Kaya very common siya dun sa mga, sa leeg, dun sa mga singit-singit, at saka nga sa genital area. Okay? Tapos, ang pinaka-common na nakikita ng mga tao ay yung warts nga. Di ba? Minsan meron tayo sa face, minsan meron sa leeg, pero marami ding wala ngang visible na any lesion. Okay? Kaya minsan, pwede mo siyang ma-acquire without knowing it. Okay? Most commonly, sexually transmitted ang... Merong subtypes kasi na
mainly genital warts talaga ang kinukos, no? Tapos dahil nga, syempre, our genital areas are usually hidden, nakatakip, mahirap din siyang ma-diagnose talaga. Minsan late na, malalaki na talaga yung warts bago makita. Tapos yun na nga, pwede rin siyang walang any symptoms, malinis tignan, flat lang siya, no? And pwede siya sa babae at saka sa lalaki. Okay, so even males can get... Yes, kasi nga, pwede siyang sexually transmitted no? So, pwede siyang galing sa partner, galing sa pwedeng babae or lalaki. And chronic infections can later on lead to cervical cancer. Yes, How many no? years kaya? Medyo matagal, no? Kasi kadalasan, if you acquire the HPV infection, yun na nga, pwedeng year siya na walang symptoms, wala kang nakikita. Tapos kung nagsiscreen ka, halimbawa, meron kasing test, no? Meron tinatawag na HPV DNA test. We take a swab, no, doon sa genital area, tapos makikita, no, kung anong klaseng subtype siya. Pwede kang mag-positive sa HPV DNA test na wala kang nakikita kahit ano. Pero once you're diagnosed with the HPV infection, wala namang specific treatment. Uulitin mo lang yung test para i-monitor mo yung progression. And 90%, no, minsan nawawala. Kaya ng katawan natin siyang i-clear. On its own. Yes, so usually after 1 year, 70% nawawala na. After mga 2 years, 90% nawawala. So may mga gumagaling naman. Okay? Question ako, what are the other symptoms, no, aside from having the warts na tinatawag natin? Oo, Meron pa bang iba? Kadalasan wala siyang symptoms masyado talaga. Up until makita mo na meron na talagang warts, no? Yung warts, para siyang medyo raised siya, tapos yung upper portion niya parang cauliflower-like, magaspang. Okay. So There's that's no very characteristic of discharge, genital warts. any Bihirang may changes in discharge, usually wala smell. siyang Oo, pain. walang pain talaga. Unless may infection ka na secondary, wala din siyang smell. So talagang it's really the lesion na hahanapin mo. Wow, no? Napaka-delikado pala nitong warts to kasi bigla lang sumusulpot. Doktora, may ginagawa yung iba dyan, pinapa-cauterize nila. Ang cautery ba ay safe sa Ito yung sinusunog, genital wart? Yes. Okay. So, if the lesions are small, medyo flat pa, meron ding medical management, no? Mga ointment na antiviral. If the antiviral ointments don't work, that's when, or pag malalaki na masyado yung lesion, that's when we proceed with either excision or cautery. Yun ang talagang treatment for that. And if you have warts, should you avoid sexual contact first muna until you get it treated? Ideally, yes. Kasi nga, pwede mo siyang ma-transfer to your partner, no? And ang paggamit ng mga condom or mga barrier methods provides partial protection only. Kasi ang natatakpan lang yung genital area, pero yung mga singit-singit, yung other parts, Yes. no? Hindi din. Meron pa ring skin-to-skin contact talaga. Parang Just ano, talaga no? makahawa. Parang HEPA B pala siya, no? Na kahit na gumamit ka ng protection, talagang lumulusot pa rin. Kaya safest Sometimes. is So, not partial to have. lang. Yes. Pa-treat mo muna. Treatment. Oh, Yun ayan. ang Bago natin pinakamaganda. pagpatuloy ang ating discussion, no, napaka-helpful nito at kailangan talaga maganda ang ating hygiene sa ating Correct. katawan. Before we continue our discussion, let's get some tips from Ms. Yas about the natural ways to boost our immune system. Let's watch this.